Sa ibang balita, isang panukalang batas na naglalayong buwagi ng National Anti-Poverty Commission Senior Citizens Sectoral Council o NAPCSSC at ipasa sa National Commission of Senior Citizens ang gampanin at tungkulin nito mula sa Batasang Pambansa. Si Julian Bunag, una sa Balita Live. Julian? Greg, medyo naging mainit ang usapan sa Committee on Poverty Alleviation sa kanilang pagdinig ngayong araw. Kaugnay yan sa inihaing panukalang batas ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes. Siyam na panukalang batas ang nakatakdang aprubahan ng komite sa kanilang pagdinig ngayong araw. Isa na nga riyan ng House Bill No. 783 na naglalayong buwagin ang National Anti-Poverty Commission Senior Citizens Sectoral Council na layon ding amyendahan ng Republic Act No. 8425. Ang panukalang batas na ito anya ay alinsunod sa Pulisiya ng Estado na itaguyod ang integridad, pagiging transparent at pagdodoble ng hindi kinakailangang proseso sa operasyon ng pamahalaan. Ayon kay Representative Ordanes, layon din ng panukalang batas na ito na tulungan ang mga nahihirapang senior citizen at para malaman nila kung sino ba talaga ang dapat nalapitan. Naging mainit ang pagtalakay sa naturang panukalang batas nang hingan ni Committee Chairperson Gloria Macapagal Arroyo ang NSPC ng kanilang opinyon ukol sa naturang panukalang batas. Still, you're the one, in fact, you're the one that is, has the most interest in this particular, and in this particular bit. And I would suppose you would have the opposite opinion of NAPC, but you're not ready. It cannot be like that. You cannot come to a hearing and not be ready. I think we should write a letter to the chairman of the commission to say that the people they said should be ready. Greg, hindi pa nga naaprubahan ng Committee on Poverty Alleviation yung House Bill No. 783 pero nakatakdang muling talakayin ng komite sa susunod na kanilang pagdinig sa susunod na Martes. Kasama ang iba pang mga panukalang batas na hindi rin natalakay o naaprubahan ngayong araw. Mula rito sa Kamara, nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, alauna sa balita ng Congress TV.